So, basahin po natin yung ating talata sa aklat po ng Exodus. Yan. Sa aklat po ng Exodus chapter 17, verse 8. Ang sabi dito, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng Poron. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa Poron. Kapag nakataas ang mga kabayan ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nakawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayari nito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Joshua, nalilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar na tinatawag niya itong si Yahweh ang aking watawan. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakipaglaban sa mga Amalekita. So, yan po yung mensahe po ng Diyos na nais ko po na bigyan diin sa umaga po ito sa buhay po ng bawat isa. Ang topic po natin ay pinamagatan po nating magkaisa. So, napakahalaga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos yung salitang magkaisa. Sa Bible, may mga halimbawa po tayo na pwede po nating makita. Sa aklat po ng Kawikaan, sabi dito, ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Sabi dito, yung mga balang, ito po yung mga insekto, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos. Pag sinasabing lumalakad ng maayos, talagang nagkakaisa po sila at buong inam. Sa aklat naman po ng Genesis, ang sabi po dito sa Genesis 11, sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Sinar at doon ay nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming pisa at lutuin ito mabuti para tumibay. Pisa ang ginagamit nilang bato at alkatran ang kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod. Sa isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Ang ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod ng Babel. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon
nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So makita natin dito, yung nagagawa po ng pagkakaisa o magkaisa. Nandun po na kapag po yung mga tao nagkakaisa, may mga tagumpay na nagaganap sa kanila pong mga buhay. Kagaya po dito ng sinabi ng talata, sinabi niya, ngayon, nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula lamang ito na ang mga binabalak nila gawin, hindi magtatagal, gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. So, napakalaga kung bakit po nagtatagumpay yung mga tao noong una sa pagtatayo po ng Tower ng Babel kasi isa po yung kanilang wika. At sila po ay nagkakaisa. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa kasi nagdudulot po ito ng tagumpay. At na-share ko nga po noong Independence Day. Di ba, nagtagumpay po yung mga ano po natin, mga revolutionary o mga sinasabi po nating mga nagpalaya sa bansang Pilipinas mula po sa mga Kastila. Alam niyo po ba, nasakop po tayo ng mga Kastila mahigit na 300 taon. Mula po sa 300 taong mahigit po na yon, nasakop po tayo ng mga Kastila. At nakalaya lamang po tayo noong may manguna sila Bonifacio, Andres Bonifacio, Aguinaldo, saka po si General Luna. At saka po yung mga Katipunero, yung mga kasama po nila na mga lumaban sa mga Kastila noong mga panahon po na yon. At kung bakit po sila nagtagumpay, kasi sila po ay nagkaisa sa kalayaan po ng bansang Pilipinas. Kaya sa buhay po natin, napakalaga yung magkaisa po tayo o yung salitang pagkakaisa upang makamtan po natin yung salitang pagkatagumpay. Kagaya po ng kwento ng ating binasa sa aklat po ng Exodo, nagtagumpay po si Moises, si Aaron, si Or, si Joshua, saka po yung mga kasama po nilang Israelita kasi nagkaisa po sila. At sa buhay po natin, may dalawang kalipunan na pwedeng magkaisa. Una, yun nga pong pamilya at simbahan. Amen. Alam niyo po, napakahalaga sa isang pamilya yung pong salitang pagkakaisa. Kasi mula po doon, magkakaroon po ng tagumpay. At maging sa simbahan, napakahalaga yung pagkakaisa upang magkaroon po ng tagumpay. Sa point number 1, sabi dito, magkaisa sa pagharap ng mga problema. Alam niyo po, sa buhay po ng mga tao, hindi maiwasan po yung salitang problema. Amen. Lahat po tayo dumadaan po ng iba't ibang problema sa bawat pamilya. Maging sa mga iglesia o simbahan na ipinagkatiwala po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, ang maganda po natin gawin, ang sabi po dito ay magkaisa sa pagharap sa mga problema. Makita natin si Moises, si Aaron, si Ur, si Joshua, at yung kanyang mga kasamahan, sama-sama po sila. Nalabanan po yung mga Amalekita. Sama-sama po sila. At sabi pa dito, point number 2, sabi dito, letter B, magkaisa para makamit ang tagumpay. Hindi lang tayo magkaisa na harapin yung mga problema, magkaisa din po tayo na sabi po dyan na makamit ang tagumpay. Kasi pagkatapos po ng problema, naniniwala po tayo na may kasunod po itong tagumpay. Ang maganda po doon ay nagkakaisa po tayo lahat. So, pasilid po natin yung kwento po ng Bible. Una, sa Exodus chapter 17, verse 8. Ang sabi po dyan, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo
sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako roon sa ibabaw ng buhol. Makita natin dito, ang unang napakaganda upang tayo po ay magtagumpay, nandun po yung pangunguna po ng Diyos. Si Joshua, ang sabi niya, hahawakan ko ang tungkod ng Diyos. Upang tayo po ay magtagumpay sa mga pagsubok at problema ng ating buhay, humawak po tayo sa Diyos. Amen. O magandang sabihin, ang Diyos ang manguna sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil naniniwala po tayo, maliban na bigyan tayo ng tagumpay ng Diyos, wala po tayong magagawa. Maliban na samahan po tayo ng Diyos sa mga pagsubok o problema ng ating buhay, wala po tayong makakamit na tagumpay. Kaya mismo yung Panginoon Jesus ang nagsabi ko, kayo ay walay sa akin, wala kayong magagawa. Subalit kung mananatili kayo sa akin at sa aking mga salita, kayo yung mga taong magtatagumpay. Amen! So si Moises, yun po yung kanyang ginawa. Hinawakan po niya yung tungkod po ng Diyos. Umakit po siya doon sa itaas. Kaya mula po doon, makita natin yung ginawa po ni Moises. Na nanghawakan po siya doon sa tungkod ng Diyos na ipinagkatiwala po sa kanyang buhay. Pangalawa, napakaganda upang tayo po ay magtagumpay sa buhay bilang isang pamilya, bilang isang simbahan. Una nga po yung nandun yung pangunguna ng Diyos. Pangalawa, nasa tamang posisyon ang bawat isa. Sa verse 10, makikita natin dyan, sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama si Aaron at Ur ay nagpunta sa Buhol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. So makita natin dito yung posisyon. Si Moises ang nasa taas, kasama po niya si Aaron, saka po si Ur. Tapos si Joshua naman, sila po yung nasa baba, sila po yung nakikipaglaban sa mga Amalekita. So ano po ba yung gusto kong ipakita dito sa inyo? Sabi ko sa isang pamilya, napakahalaga na nasa tama po tayo mga posisyon. Halimbawa, kung ikaw ay tatay, tatay ka talaga. Kung ikaw yung nanay, nanay ka talaga. Kung ikaw ay anak, anak ka talaga sa isang pamilya. At mula doon, kinakailangan po kayong magkaisa upang masolusyonan yung mga problema at makamtan yung mga tagumpay sa inyong pamilya. Amen! Hindi kasi pwede na yung anak, siya yung maging tatay. O yung anak, maging nanay. O yung tatay naman, yung maging anak. Dapat, nasa tama pong posisyon yung bawat isa sa paghaharap sa mga pagsubok upang makamtan yung tagumpay sa bawat pamilya. Amen! Kasi tama po yung kalatutunan ng Diyos. May inilagay po talagang tatay, may inilagay po talagang nanay, may mga anak talaga na kasama sa isang sambahayan. At sabi nga, sa buhay po ng isang pamilya, bahagi po talaga yung pagsubok. Bahagi talaga yung problema. Ang mahalaga lang po doon, magkaisa upang masolusyonan at magtagumpay sa lahat ng bagay na yun. Amen! Hindi po yung bahala na yung kasi tatay dyan. Bahala na yung kasi nanay. Ganun po ba? So dapat bilang isang pamilya, sama-sama po tayo na pagtagumpayan yung mga pagsubok ng buhay. Maging sa gawain po ng Diyos, yung simbahan. Sabi nga, napakahalaga na tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa paghaharap ng mga pagsubok upang mapagtagumpayan po natin yung lahat ng bagay. Kung titingnan po natin si Moises, siya po yung pinaka-leader nila. Kasama po niya si
Aaron, saka po si Ur. Makita natin, sila po yung mga elder o mga leader ng church. At nandun po yung mga leader at mga member, di ba? So, mahalaga, mula po doon sa ganung posisyon, may pagkakaisa po ang bawat isa. Amen! At sabi ko nga po kanina, nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil sa nagdaan po nating anniversary ng church. So sabi ko nga, noon, napag-usapan po natin, so makalikuman lang tayo kahit 60,000. Sabi po nila, paano pastor? 60,000? Eh, ilan-ilan lang yung mga member ng church. So alam niyo po ba, dahil sa pananalangin ng bawat isa, sa pagtutulungan ng bawat isa, natugunan po yung lahat ng mga pangailangang pinansyal. Amen! Kasi nagkaisa po tayo eh. Nagtulungan po tayo. At mula doon, natugunan yung mga pangangailangan po natin sa church. At sabi ko nga, bago dumating po yung anniversary, nakapagpunta po tayo ng mga sound system, yung mga pangangailangan po natin, natugunan. Ganun po kabuti yung Diyos kapag tayo po ay nagkakaisa. Amen! At pakita po natin dito sa kwento po ng binabasa nating talata, dahil si Moises, si Aaron, saka si Ur, at si Joshua ay nagkaisa, nandun po yung nagtagumpay po sila. Ang sabi dito sa sunod na talata, sa verse 12, sa verse 12, nasabi dito, nangawit na si Moises. Kaya si Aaron at Ur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises. Habang hawak nila pataas ang mga kamay nito, habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubugang araw. Dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. So, bakit natin dito? Bagamat si Moises dumating sa salitang nangawit, nang hina bilang tao noong panahon na yon, subalit makita natin ang ginawa po ni Aaron sa Ur, tinulungan po siya upang manatiling nakatakas yung kamay po ni Moises. Kasi habang nakataas po yung kamay ni Moises, mananalo po sila Joshua doon sa labanan. Kasi once na si Moises, bumaba po yung kanyang kamay, natatalo po sila Joshua. So makita natin dito, ginampanan ng bawat isa ang kanilang gawain. So magandang sabihin, ginampanan ang bawat isang gampanin. So si Moises, ginampanan po niya yung kanyang gawain, si Aaron, si Ur, ginampanan niya yung kanyang gawain, at maging si Joshua, ginawa po niya yung dapat po niyang gawin. At mula doon, makita natin, pinagtagumpay po sila ng Diyos. Kasi nagkaisa po sila, nagtulong-tulong po sila. Amen! Sa buhay po natin bilang isang pamilya, napakahalaga na nanghina yung tatay mo, tulungan mo. Nanghina yung nanay mo, tulungan mo. Nanghina yung anak mo, tulungan mo. Amen! Magtulungan po tayo bilang isang pamilya. Maging sa isang simbahan, sa church. Sabi ko nga may panahon po talaga namin, nanghihina. Tulungan mo yung nanghihina. Nanghihina mo si pastor. Ako na yun. Nanghihina, palakasin po natin. Amen! Yes. Dahil na, pag nagdala pa kayo ng umpas, lalakas-bilas kasi po. Physical ata, physical na alakasan. Alam niyo po ba, kung kwento ko wala pa, alam niyo po ba, wala lang pong pastor na Superman? Kaya nga po si David, bumagsak din sa buhay pa na ng pangalan. Kasi hindi naman po si Superman eh. Tao din po siya na nanghihina bilang tao. Si Moises, bakit siya nanghihina? Kasi tao din po siya nanghihina. Maging yung mga pastor, nanghihina po siya. Na kinakailangan yung mga leader, mga elder, tinutulungan upang magpatuloy sa kanyang pagiging isang manggagawa po ng Diyos. Kasi
kung bakit kinakailangan tulungan. Kasi madami na po mga manggagawa ng Diyos sa ating kapalamunan ngayon ang nangihina at yung iba ay umalis na po sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi wala pong tumulong sa kanila. Tayo ito ko nga po yung guest speaker natin dito sa church, si Pastora Emmy. Sabi po niya, kaya niya magpaaral po ng pastor. Kaya po niya sumuporta ng pastor. Basta may mag-commit lang pong kabataan na gusto niya talaga magpastor. Alam niyo po, sa dami ng member nila doon sa Shepherd Palace, wala pong nag-commit. Kasi naniniwala tayo na yung pagiging pastor, hindi po siya talaga pinipilit. Dito po ay panawagan po ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Maliban na lang kung talaga yung iba ay napilit talaga. Pero ang pagiging pastor, hindi po siya pinipilit. Dito po ay panawagan po ng Diyos. At salamat po sa Diyos sa ating kapalahunan ngayon, wala na po yung kwento na yung kalabaw umiiyak pagka binulungan po ng pastor. Alam niyo po ba yung kwento na yan? Kasi may mga tao daw na may paligsahan. Sabi po ng paligsahan, ang sino mang makapagpaiyak sa kalabaw na to ay bibigyan ng napakalaking regalo. So, hindi daw po magaling sa taekwondo. Sinipa daw po yung kalabaw. Tapos, hinawak eh. Hindi man daw po, naano yung kalabaw, hindi man daw po umilos, hindi man po umiyak. Tapos daw po, lumapit na naman. Binugbog yung kalabaw, hindi daw po umiyak. Alam niyo po, yung isang pastor, sabi lang niya sa kalabaw, kalabaw, sabi niya, gusto mo bang mag-pastor? Alam niyo po yung kalabaw, hindi lang umiyak, tumakbo pa. Bakit kaya? Kasi alam daw po ng kalabaw yung hirap na dinadanas daw po ng isang pastor. Alam niyo po, kagaya po ni Moises, nangawit po siya, nanghina po siya. So sana, sa panahon ng paghihina ng mga leader ng church, ay tulungan po natin sila. Amen! Palakasin din po natin sila. Para po magpatuloy po sila sa kampanin na ipinapagawa po sa kanila ng Diyos. Kaya, ang ginawa po ni Aaron sa Napoleon, talagang gumawa sila ng para. Nakita na, pagod na si Moises eh. Gumawa po sila ng napakalaking bato. Kasi nakatayo siya, ginawa. Moises, umupo ka na. Kasi maghapon eh. Palagay nyo kaya, kung kayo po yung maghapon na nakatayo, nakataas ang kamay, di po ba kayo mangangawit? Mangangawit po kayo. Kaya si Moises nangawit. Ang ginawa ko ng dalawa, maupo ka muna, magpahinga ka muna dito. Buka. Tapos yung dalawa, hinawakan mo yung dalawang kamay, bigis na sila, inaas hanggang hapon. At alam niyo po, yung po yung naging daan upang magtagumpay po si Joshua doon sa labanan. Sa buhay po natin, magtatagumpay po yung isang pamilya kapag nandun po yung nakatayo po yung tatay, saka po yung nanay sa kanilang sambahayan. Amen! Pasilin po natin, kapag yung tatay naligaw ng landas, ano yung nagaganap po sa isang pamilya? Nagiging magulo. Yung nanay, halimbawa, naligaw po ng landas, ano yung nagaganap po sa pamilya? Nawawasak. Kaya, responsibilidad ng ate o ng kuya, ng bahagi ng pamilya na suportahan yung kanyang tatay at nanay. Amen! Naligaw na nga ng landas yung tatay, yung malang pinusta tayo, kumusta na? Tayo, kumusta na? Baka sabihin mo, total, matanda na sila, alam na nila yung kanilang ginagawa. Hindi po gano'n. Pamilya po tayo na kinakailangan po tayo magtulungan at magmalasakitan upang makamit po natin yung salitang tagumpay. Amen! At sa buhay po natin bilang mga Pilipino, sabi ko ay yung mga Pilipino mapagmahal sa pamilya po yan. At kung minsan, sa sobrang pagmamahal ng mga nanay, ng mga tatay sa mga anak, sabi ko ay lubos na yung lakas. Lubos na yung lakas ng nanay sa kayong tatay. Upang mapag-aaral ko yung mga anak. Nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ako ng magandang trabaho.
Kaya ang nangyari, yung nanay, Nay, pagluto ko ng ano ha? Tay, gawa mo ako ng ganito. Sabi ko, natapos na yung anak. Nakatapos na yung mga nagkaroon ng magandang hanap buhay. Yung tatay pa rin, yung nanay pa rin yung pinagagawa. Sana maganda dumating sa panahon na ganito. Nay, maupo ka dyan, tay, maupo ka dyan. Dahil may kinikita na yung anak mo, kami naman yung magseservisyo sa iyo. Amen! Amen. Di ba napakaganda nun? Dahil, pahinga ka muna. Total, nandito kami, mga anak mo, pamilya mo, dyan mo na kayong dalawa ni tatay. Pahinga muna kayo dyan. Kami na bahala magluto. Basta kayo, kakain na lang. Di ba napakaganda? Kasi, mula nung isilang, kaganda sa makatapos ko ng pag-aaral. Sino po ang Amen! Dapat naman, lasap ng ginhawa yung iyong mga magulang. Kasi blessing po yun. Amen? Sabi ng Bible, mga anak, mahalin ninyo, sundin ninyo, at igalang ang inyong mga magulang. Sapagkat ito ang unang utos na may kalangit na pangako. Anong pangako? Ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay o ito silbabaw ng lupa. Kung ikaw na anak, gusto mong guminhawa ka, umaba pa yung buhay mo, pagpalain mo yung mga magulang. Amen! Kaya si Moises, pinagpala ni Aaron sa kalimor. Siya kasi talaga yung tatay sa pananampalataya ng panahon ko. Kaya, alam nyo, nagtagumpay po sila. Palagay nyo kaya, kung si Moises, ibinaba ko yung kamay, magtatagumpay po kaya sila sa laban natin. Kasi yun po yung instruction po ng Diyos. Hindi. Kaya kapag nakikita nyo yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, napapagod, supportahan mo po natin. Amen. Maging sa pamilya, ay maging sa church. Kinakailangan, paminsan-minsan, kung tayo po ay kinukumusta ng mga pastor, ng mga leader, kumusta naman po natin sila. Baka po yung kamay nila, nakababa? Hindi lang po halata. Amen. Kasi kami po mga pastor, magaling po kami. Kung kailan po kami walang pera, doon po kami nakabihis ng maganda. Hindi naman magmukhang walang pera. Amen. Wala ka naman pera, hindi ka magbibihis ng maganda. Masyado ka naman halata. Di ba? Well, po ako bisa nakita ko, si pastor ka, tontua. Hindi na alam, matindi yung dinadaanan. Yung po ba gano'n? Pastor, kumusta na po kayo? Tapos, dumating yung pagkakataon, sa inyo pang umusta, may kasama ang bukas. Medyo, mabilis kumakas. Amen. Ano yun? Pangatlo, sabi dito, hindi lang ginampanan ng bawat kampanin, kundi sabi po dyan, sa letter D, ano po sabi po dyan, sa letter D? Walang iwanan. Sabihin mo kasi yung katabi, walang iwanan. Alam niyo po, si Joshua, hindi po niya iniwanan po yung laban. Si Aaron, saka po si Or, hindi po iniwanan si Moises. Hanggang sila po ay magtagumpay. Ang sabi po dyan sa huling talata, basahin po natin ulit yung verse 12. Nangawit na si Moises, kaya sila Aaron at Or ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog. Sabi po dito, hanggang sa lumubog ang ibig sabihin hanggang sa matapos. Hindi nila iniwanan si Moises. At ano po yung naging bunga po nito? Dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Nanalo po si Joshua. Dahil po sa nagtulong-tulong yung mga leader ng mga panahon po na yun. Kaya sa buhay po natin, sabi ko nga sa pamilya, huwag mong iniwanan yung pamilya mo. Pamilya mo yan eh. Amen! Kung may unang magmamahal sa pamilya mo, walang iba kundi ikaw. Ikaw na tatay, ikaw na nanay, ikaw na anak, ikaw yun. Kasi ikaw ay bahagi ng iyong pamilya. Ano ba yung dinadaan yung problema? Sama-sama kayo, tulong-tulong kayo, walang iwanan. Amen! Nakakalungkot kasi sa panahon ng mga pamilya po ngayon, kung minsan iniiwanan na lang sa alanganin yung kanilang pamilya.
Kailangan walang iwanan sa pamilya. Hanggang sa panahon na mawala na po tayo kasi baka po ng lupa. Kasi hindi po aksidente na siya po yung naging pamilya mo. Bagamat may mga pagkakataon yung iba, sabi nila, bakit siya pa yung naging pamilya mo? Hindi. Siya yung ibinigay na pamilya mo upang ikaw ay maging bahagi ng iyong pamilya. Maging sa church. Sabi ko nga sa church, wala pong iglesia na perfect. Amen. Kasi tayo po mga tao, hindi po tayo perfecto. May pangalan lang, perfecto. Pero yung totoo, walang tao perfecto. At yung nasa loob mo ng church ay mga taong hindi perfecto. Kaya po may mga pagkakamali. Ang maganda lamang po doon, nandyan po yung pag-ibig po ng Diyos na nagbubuklod sa buhay po ng bawat isa. Amen! Sabi nga, isa lamang po yung ating itinataas. At pinaglilingkuran, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, ano man po yung nakikita nating problema sa church, o mga bagay na nakikita natin mga kamalian sa church, ang gawin po natin, magtulong-tulong po tayo. Magkaisa po tayo upang matugunan yung mga problema sa mga pangailangan sa church. At mula po doon, tayong lahat ay sama-samang magtatamo ng tagumpay. Amen! Di ba, pag may tagumpay, kasama ko dyan. Kasi bahagi ako ng church. At alam niyo po, ang sabi dito ng mga uling talata sa 14, tuloy po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayari ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Joshua na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. So sabi dito, patuloy natin itaas yung pangalan po ng ating Panginoong Jesus at tayo po ay patuloy na magtatagumpay sa mga problema at pagsubok na ating pong dinadaanan at dadaanan. Amen! Kasi naniniwala po tayo yung tagumpay ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Kaya doon po sa awit po natin kanina, ang tagumpay ay nakawin na. Sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. At paghuli, ang sabi dito sa number 3, magkaisa hanggang sa dumaloy ang pagpapala. Yan. Masabi po natin yung aklat po ng awit. Masabi na dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Sabi po dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Alam niyo po, tayo po yung totoong magkakapatid sa Panginoon. Amen! Kasi lahat ng tao na sumampalataya at tumanggap kay Jesus, sila po ay ibinilang na mga anak ng Diyos. At sila po yung mga totoong magkakapatid na pagdating ng panahon, tayo din po yung magkikita doon sa langit. Amen! Kaya dapat, bilang isang pananampalataya ng Diyos, magkaisa po tayo. Ano man po yung mga kinakaharap nating problema at pagsubok, magkaisa po tayo na makamit po natin yung salitang tagumpay. Sapagkat yun po yung kalooban ng Diyos. At ang pangako po niya dyan, sabi niya, langis na olibo ang makakatulad at nakakawagi sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos itong nababasa pati ang mga suot na damit. Katulad din ito, habog sa umaga sa bundok ng Hermon. Habog na dumidilig sa dakong maburol sa bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh. Alam niyo po, kapag nandun po yung pagkakaisa, nandun po yung pagpapala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen! Nandun po yung tagumpay na makakamit ng buhay ng bawat isa. At last verse, sabi dito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa sila lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa akin upang ang sanlibutan ay maniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang panalangin po ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay maging isa sa Kanya. Amen!
Hindi po, imposible po ba tayong magkaisa o posible? Posible. Amen. Dahil po tayo ay tumanggap ng isang Panginoon, isang Espiritu, at isang bautismo. Kung tayo po tumanggap ng isang Panginoon, isang Espiritu, isang bautismo, tiyak na tayo po ay magkakaisa. Amen. Dahil po, iisa lamang po yung ating Panginoon na itinataas at kinikilala na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang hindi lamang po pwedeng magkaisa yung mga taong walang totoong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen! Sabi nga po ng speaker doon po sa Pampanga Periode, nagkwento po niya yung mga nandoon sa Maynila, yung mga pinaglagyan po ng mga nawala po sa tamang kaisipan. Sa Mandaluyong. Doon sa labas po ng Mandaluyong, hindi po kasama yun. Kasama naman po doon yung mga nasa loob po ng Mandaluyong. Kaya kapag nagpupunta po kayo ng Mandaluyong, tinatanong, saan po ba kayo sa Mandaluyong? Sa labas o sa loob? Pag sinabi mo sa loob, sa Metalasatan. So, meron daw po isang pastor na nagpunta po doon. At dahil na-invite po siya doon sa loob po ng mental hospital na mag-share ng gospel, so sabi niya, buhay naman ng Diyos, iingatin ka. So nagpunta lang po siya doon. At nung nagpunta po siya doon, medyo narinig po siya ng kaunti, inabutan po niya yung gwardiya na nagbabantay doon sa mga nawalan po ng tamang kaisipan. Sabi po ng pastor, na nagtatanong sa kanya, medyo natatakot. Sabi niya, guardian niya, hindi ka ba natatakot sa mga sa mga nasiwaan ng tamang kaisipan? Sabi niya, kasi pag nagkaisa yan, sabi niya, wala kang magagawa. Sabi niya, kasi ang sasabihin ng mga tao, kasi nasiwaan sila, kaya hindi natin sila pwedeng kasuhan, di ba? Hindi ka ba natatakot? Sabi ko ng pastor. Hindi, sabi niya. Hindi ako natatakot. Sabi niya, bakit? Kasi hindi sila pwedeng magkaisa. Amen! Kasi wala po sila sa tamang kaisipan. Yung mga hindi lang daw po nagkakaisa, yung wala po sa tamang kaisa. Amen! Kaya yung mga taong nasa tamang kaisipan at mga taong nananampalataya sa ating Panginoon Jesus, posible po na tayo po ay magkaisa. Kasi ang panalangin po ng ating Panginoon Jesus, na tayo pong lahat ay magkaisa. Amen!